Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Apo Padi, Father Jerry Orbos, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, may chilling effect kaya sa mga gods of Padre Faura? Ha? Itong medyo pagbabanta ng ilang taga-prosecution sa impeachment laban kay Vice President Sara na pagka daw dinidelay pa ang impeachment, ha? Abay, may mga clarificatory issues pa na hinihili ng Supreme Court. Abay, baka daw magpa-impeach din sila ng justice ng Supreme Court. Na naman. Magandang umaga sa mga taga Bureau of Customs. Nako talaga, Mr. President Apo Lucas. Ayan, Antonio, ba yan? Alam po niyo mga kaibigan, masama ang loob ng mga sinibak na opisyal ng Bureau of Customs. Bakit kanyo, ha? Abay, matapos daw silang pakinabangan, magamit, abay, ang kapalit. Sinibak sila sa trabaho, mga kaibigan. Bakit kanyo? Abay, sabi na ating bubit sa Bureau of Customs, ha? Abay, yung palang mga sinibak niya, mga kaibigan. Abay, natukahan na mag-fundraising noong panahon ng eleksyon. Abay, mantakin mo, 10 million a week, ha? Abay, sabi na ating bubit, umabot ng 3 billion. Wow, ang laki-laki niyan. Ang na-raise nila ay para sa campaign kitty ng mga kandidato na administrasyon. Pagkatapos after election, ayan, dahil manatalo ang mga kandidato na administrasyon, ilan ang nanalo, sinibak na sila. Pambihira naman, oo, ha? Kaya sila ay masama ang loob. Damdaming Bayan. Ay, nako talaga, buhay nga naman. Ang hirap talaga, mahibigan, pagka may patron, padrino talaga, ano, ha? Kaya tuloy isang opisyal, ayan, si Energy Regulatory Commission na Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Abay, alam po niyo, wala, aminin po natin, mahibigan, kasi pagka may mga ina-appoint na opisyal, alam po niyo, mahibigan, sa totoo lamang po, ha? Karamihan po yan may mga padrino. Ayan. At siyempre, maski eleksyon, ha? Abay, marami rin pong mga padrino dyan na yung mga kingmaker ng mga negosyante. Abay, siyempre, ha? Pagka-eleksyon, ganito kasi mahabi ang pagka-eleksyon, ay mga kandidato humihingi ng letter of solicitation sa mga big businessmen, ha? Abay, siyempre, pagka nagbigay si business tycoon ng daang milyon o kaya ay bilyon, maabot ng ganyan, mga kuya, ha? Di siyempre, alangan na mawalang kapalit yan. Ayan. Siyempre, sabi ni Secretary Celito Habito, there is no such a freelance. Freelance, tama, ha? Abay, siyempre, pagka nalagay sa, nanalo yung kanilang sinuportahan,
abay payback time mga kuya, ha? Ayan. Kaya yung ERC chairperson mukhang nape-pressure, ha? Abay mukhang may hinihiling yung kanyang patron na hindi niya kayang ibigay. Ayan. Kaya lang siguro na pagbibigyan din pero hindi lahat ng pagkakataon. Sabi nga ni Grandmaster most worshipful Manuel Luis Quezon, mga brethren, ha? Grandmaster Raul Canon, abay sabi nga my loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. Parang ganito rin, ha? Abay at ganito rin po ang nangyari sa isang senador ngayon. Alam po niyo mahibentong dating congressman na naging senador, leader ngayon ng Senado, mahibigan. Meron din patron na malaki ito noon, ha? Alam po niya, nag-away sila ng kanyang patron dahil sa issue ng tax, ha? Abay, siyempre, yung produkto ng kanyang patron, abay, gusto ni senator na ba siya, congressman pa lang siya, ha? Gusto ipaglaban sa kongreso na dapat mababa ang base sa produkto ng kanyang patron. Abay, dahil masyadong disadvantageous naman sa gobyerno, mahibigan, nanindigan po itong senador. Ayan. Abay, sabi siguro, ang dami ko na naibigay kay patron, masyado namang disadvantageous sa gobyerno. Nanindigan po mahibigan itong senador na ito, ha? Ayun, nag-away sila ng kanyang patron. Ayan, at mula noon na hindi na siya sinuportahan. Pero, bilib ka rin sa kanya. Nanindigan siya at ngayon po ay leader ng Senado ngayon. Alam niya na kung sino siya. Daming bayan. Ganyan po. Naalala ko tuloy sandali lang mga Jan Manalo. Bibigyan lang kita ng konting trivia, ha? Parang ang dating Pangulong Erap Estrada, alam niyo mga kaibigan, ang dami rin mga negosyanteng sumuporta kay dating Pangulong Erap ng tumakbong presidente dahil siyempre winnable. Abay, pagka winnable dyan, kahit hindi ka humihin nagsusulisit ng campaign fund, kusang dumadating. Pero may isang business tycoon, mga kaibigan, abay malaki ang dinonate, ha? Eto na ngayon nung nanalo, abay pa rin ang hingi. Abay, halos linggo-linggo ba? Basta madalas pumunta sa Polk Street sa may Green Hills. Sabi ng dating Pangulong Erap, sabi ng kanyang staff, boss, andyan po si ano. Ha? Andyan na naman? Abay, ang dami natin na ibigay sa kanya, ha? Ano naman kanyang hihilingin? Ganyan po ang malungkot, mahibigan, ha? Pagka meron tayong utang na loob sa mga kingmakers, mga negosyante, kaya siguro dapat yan ang pag-aralan ng Senado, ayan, ng gobyerno, ayan, ng Kongreso, na dapat pwede bang ang gobyerno na magbigay ng campaign fund sa mga kandidato para walang utang na loob sa mga malalaking negosyante na nagiging kingmaker at sila po minsan ang naging dahilan ng naging sagabal sa economic growth ng ating bansa. Daming bayan. Ay, nako talaga. Parang tsatsa naman daw, economic reforms daw ang babaguhin ay yung economic provision. Alam naman natin mga kaibigan, siyempre kung negosyante kang malaki rito, ha? Papapasok yung mga foreign investors, makakalaban mo rin sa negosyo. Abay, di siyempre, maglalabi yan. Abay, kailan huwag pumasa yung charter chains na yan. Daming bayan. Pero bago yung mahabigan, alamin nga muna natin ang kalagayan ng panahon dahil andyan na ang bagyong Krising. DZRH Weather Bulletin. Bagyo ang mga balita natin, ha. Alamin natin ang latest mula kay forecaster Jan Manalo. Ayan. Jan, nasa na ang bagyong Krising? Jan and Marcia. Nawala si Jan. Di ba balikan natin, ha? Di dumako tayo sa Malacanang. Ayan. Oy, good morning, Mr. President. Abay, ang ganda-ganda ng front page ng Filipinista ngayon, boss. Ichu, ayan, Mr. Belmonte, sir, ayan, nangabang first name ni Bossing, ayan, anak ni Adonis Speaker
Sunny Belmonte. Ayan. Abay, ang sabi ng Pangulong Marcos, ganda-ganda ng front page ng Philippine Star, ha? Ang Pangulong Marcos po, mabigan, may picture sa subway. Ayan. Ang sabi ng Pangulong Marcos kahapon, abay, sana nga ay masimulan ang operation ng subway, ha? Abay, bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Kayang-kayan, Mr. President, baka siguro weekly, ayan, hinga mo ng update itong si DOTR Secretary Vince Dizon, ha? O kaya ay mayat-maya, pasyalan mo yan, ha? Ewan ko lang kung hindi bibilis ang gawa niyan, baka 2028, ayan, abay, abot na hanggang Pasay, ayan, kasi yung pinuntahan ng Pangulong Marcos dyan sa may Campo Aguinaldo, may station pala dyan ang Metro Manila Subway, ha? Abay, medyo mabilis-bilis ng konti. Dati hanggang ano lang ha? Hanggang golf course lang ng Veterans Medical Center. Abay, ngayon pala ay abot na hanggang Cubao na ba? Hanggang Aguinaldo na? Abay, yan ang kailangan natin. Mabilis. Daming bayan. Hindi mabilis na flood control project, ha. Ayan, yung mga congressmen, ha. Yung mga matatako sa flood control project, abay, sabi na ating bubit, matindi ang kanilang cabinet meeting noong Martes, ha. At dito nga ay hinimay-himay na, ha, ng Pangulong Marcos, members ng cabinet at siyempre si DBM Senator tuloy, Secretary Amena Pagdanganan. Ayan, Pangandaman. Ayan, Pangandaman ang budget at grabe, ha. Nakita na rin maisiningit na bilyones na pondo sa flood control na hindi naman pinakinabangan. Ngayon po mukhang maghigpit ka kasi manibonoan, ha? Ayan, abay, masyado kang mabait, ha? Ayan, gaya mo si dating DPWH Secretary Singson. Ayan, mahigpit nung araw yan, Daming bayan. Anyway, mukhang wala nang flood control project ang mga mambabatas natin. Siguro sa DPWH na lang. Andiyan sa Pag-asa, ayan, sabi ko sa inyo, ha? Forecaster, bigyan natin ng intro. DZRH Weather Bulletin. Forecaster Jan Manalo ng DOST Pag-asa. Jan, nasa na ang bagyong si Krising? Hello, good morning po. Good morning. Si Benison po ito. Si Benny. Estareha. Benny Estares. Sabi ko na nga ba si Benny ito, ha? Si Benny Estomo ito, ha? Estareha. Ayan, Estareha. Okay, Benny, nasaan ang bagyong Krising? Sa ngayon po yung latest, according po sa ating latest bulletin, itong si Bagyong Krising ay nandito pa rin po sa may kanan po ng Luzon, sa may Philippine Sea. At huling namataan, 535 kilometers silangan ng Sorsogon. Taglay po ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit sa gitna, at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Base po sa latest track ng Pag-asa, within the next 24 hours, nandito pa rin siya sa may karagatan, and then inaasahan po na lalapit dito sa may northern Luzon hanggang sa maglandfall po, either bukas ng hapon or gabi, dito sa may Cagayan. And then babagtasin po ang natitirang bahagi ng northern Luzon for the rest of tomorrow, dadaan ng Apayao, Ilocos provinces, then mag-emerge po sa may West Philippine Sea pagsapit po ng Sabado ng hapon or gabi, and then inaasahan na lalabas na ito ng PAR pagsapit po ng Sunday ng madaling araw. Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind, signal number 1 sa Cagayan, Isabela, northeastern Aurora, Quirino, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao, northeastern portion ng Nueva Vizcaya at lalawigan po ng Apayao. So ito yung mga lugar na makakaranas po ng mga pagbugso ng hangin hanggang bukas. Possible na tumaas pa yung mga wind signals po sa kanilang lugar hanggang signals number 2 and number 3 the moment na lumakas din po itong si Tropical Depression Krising into a tropical storm and severe tropical storm. At posibleng mas madagdagan pa yung mga lugar po natin na magkakaroon ng mga wind signals. So make sure po na lagi tayong updated sa ating mga nilalabas po na bulletins. Benny, Apo. tatama ba sa Metro Manila? Maapektuhan ba tayo sa bagyong Krising? So far naman po, base sa mga huling tracks po natin, is Northern Luzon talaga yung tutumbukin itong bagyo.
Pero Ayan. yung paulan po natin, yung mga pag-ulan po na ma-experience natin for the rest of the country actually, ay dahil po sa habagat. So ina-expect pa rin natin na may malalakas pa rin po na pag-ulan hanggang weekend. Dito po lalo sa may kanlurang parte, sa may West Philippine Sea, kagaya ng Zambales, Bataan, Ilocos Region, down to Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region. Damay na rin po ang Metro Manila ng mga paminsan-minsang malakas na ulan. Tatagal ba ang bagyong Krising sa Para, Benny? Mananatili po siya hanggang Sunday po ng gabi or Sunday ng madaling araw. So, mga 3 araw pa. Wow, 3 araw pa. Ayan. O, kasi medyo mabagal, ano? 15 May kph. kapagalan po, opo. Oo. Ayan. Okay, Benny, basta dito sa Metro Manila, hindi tatamaan ng bagyo, pero makaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Kalat-kalat na pag-ulan. Yes po. Ang light to moderate rains for today and then for the next 2 days, possible po na moderate to heavy rains po tayo. Okay, Benny, maraming salamat. Good morning. Good morning. Mga kaibigan, forecaster Benny Estareja mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Ay, apo dagiti kayan to dita Cagayan Valley, dita Norte. Abay, agan anad kayo, signal number 1 kano apo. Ayan, sa Cagayan, Isabela, ayan, Apayao, Vizcaya, ayan, saan pa ba? Aurora, ayan. So, ingat-ingat po tayo dyan dahil dyan po ay tatama ang bagyong Krising. Daming Samantala, paalis na yung winner na naka-wheelchair. Ba't saan ba pupunta si Kuya Bayan? Ayan, may pasok ba siya? Eh di papasukin na natin ang ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Ba't naglulukot tong switch natin, head pakicheck nga mamaya, ha? Ayan. Nasaan ang ninong ng bayan? Abay, nasa Batasan Hills. Batasan Hills, Quezon City sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, nasaan ang ninong ng bayan? Sino ang bibigyan mo na Aguinaldo ngayon na Sherwin? Sherwin, please come in. Yes, Lakay, dito nga sa Kagandahan Street sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Di man kagandahan yung panahon, tignan mo makulimlim, pero kagandahan pa rin dahil maganda. Ito ang ating nahuling tagapagkinig mo, Lakay. Uy, si ate. Ano po, Ana. Ana. Amisola. Ana Luna. Yung palabas, kayo ba yung palabas sa TV nung araw? Amisola. Amisola. Ana Amisola Owel. Ayan, oo. Si Ana Amisola. Palagi ka nakatune in sa DZRH. Opo. 24 oras. Aba. Yung 24 hours. Sino paborito mga announcer sa DZRH? Jeyo Karma. Aba, galing naman ni ate. Ayan, bigyan ka agad ng premyo si ate. Ha? Ayan. Naka-wheelchair na si ate. Nung magtanong-tanong kami kanina dito sa Kagandahan Street, na-tempo naman namin na sila tinanong namin na nakikinig sa DZRH. Opo, si Jeyo, nakikinig po kami din si Aries. Simula kay Matal. Oh, mula pa kay si Matar. Wala ko si Matar po Lakay. Hindi ka pa yata announcer nun. Bata pa ako noon, nakikinig pa ako ng si Matar sa barangay, sa Chinatown, Pinili, Ilocos Norte, ha? Ayan. Pinili ka pa nun. Oo. Mula ako nung si Matar, makakagya na sila. Saan po? Mahilig na kayo mag-radio. Opo. Saan pupunta si ate? Ba't ang aga-aga mukhang may lakad yata, Sherwin? Saan kayo papunta? Humihingi po kami ng tulong kasi pambayan ng bahay inuupahan namin. Oh, ayan. Saan kayo hingi ng... Kahit po, isang buwan.
2.5, laka yun yung kanilang pinagahanap. Oh, ayan. Saan ka hihingi ng tulong, Ate Ana? Opo. Ang araw tumuhingi ng tulong. Sa mga may bukas palad po. Oh, namamalimos po ba kayo, ate? Namamalimos? Yung po namin. Saan? Dito po sa Commonwealth Batasan. Ganun po. Oo. Ayan, Sherwin. Sige, bigyan mo ng premyo si ate para para makaboundary na sa Sherwin. At nang baka pwede hindi lumabas ngayon. Ay, ito bigyan na natin ng 1,000 pesos. Ay, salamat po. Ayan. Kalma. Walang anuman, ate. Ayan. Bigyan mo ng vitamins para lumakas si ate. Para naman kay tatay. Si tatay yung tagatulak eh. Tayo nagtutulak tatay. Pangalan niya? Ramirez Amisola. Si tatay Ramirez. Si tatay Ramirez. Sa tatay Ramirez dahil para lakasan mo pa ang pagtulak kay nanay. Eto. Bigyan natin siya ng vitamin E. Ayan. Dahan-dahan lang, kuya, ha? Ayan. Si kuya. Tawag ko sa rito. Si ate Ana at saka si kuya. Ayan. Magsyota po kayo, kuya. Ayan, ni ate Ana. Para daw ba kayo? Mag-asawa po. Mag-asawa. Akala ko magsyota pa lang, mag-asawa na pala. Ayan, oo. Oo. At dahil talagang fan kayo ng Diesel H, ito meron pa kayong Diesel H Grocery. Salamat po. Ayan, oo. Sa amin, Sendeyo. Ayan, wala po anuman, ate. Ayan. At bigyan pa sila ng t-shirt, Sherwin. Yung t-shirt na pang twinning. Ito yan, meron kayong Diesel H t-shirt yan para terno kayo habang nag-iikot kayo dito sa Barangay Batasan. Ayan. Ito po bukas. Ilalagay ko po sa Facebook. Alam ba, may Facebook pa si ate Ana Amisola. Ayan. Sherwin, ayan, para hindi na, kasi umuulan-ulan, mamamali mo sila dyan sa may Commonwealth. Baka magkasakit pa si ate, ha? Ayan, para para makapagpahinga, magkano yung renta nila sa isang buwan sa kanila inuupahan na, Sherwin? Buno nila is 2,500. Abay, abunuhan mo na yung renta nila sa isang buwan na, Sherwin. Ayan, bigyan mo ng 2,500 si ate. Okay, sige. Dadagdagan pa natin, gawin na natin 3,000 lang. Bigyan pa natin ng 3,000 piso. Ayan, oo. Ayan, oo. Hindi, ito 3,000. Yan, apat na. Yan ang hawak nila. Ayan na. Salamat po. Ilang po kami. Wala pong anuman, ate. Ayan na. Sendeyo ka na ang Panginoon na po magbabalik sa inyo ng 60 umaapaw po. Ayan, wala pa naman. Lagi po kayong gabayan ng Panginoon. Kasama ang mga staff ng mga tumutulong po sa DCRA. Maraming po salamat sa lahat ng staff ng DCRA. Ang Panginoon po ang maggagabay sa inyo. Kasama ang aming panalangin. Salamat po sa Deo dito sa pera. Binigay niyo sa amin. Uuwi na po kami. Ayan, ate, uwi na po kayo kasi umuulan po. Baka magkasakit pa po kayo sa kalsada. Ayan, oo. Salamat po. Sige po. Okay. Sinanay nga sa sobrang saya. Pero hindi pa ibibigay nga naimbag na bigas. Yan ang naimbag na bigas para pag-uwi nyo namin. May saing na. Mag-sasaing na kayo. Tateyo, salamat po sa mga bigay nyo sa payo, sa bigas. Wala pong anuman, ate. Radyo na po kami. Salamat po. Siyempre na kayo, bigyan na rin natin sila ng DCRH na region, yung damdaming bayan. Ayan, bigyan mo sila ng mini component. Ayan, oo. Buksan mo, para habang naglalakad ko. Ayan, eko na. Hinaka mo muna. Salamat po. Ayan, ate. Para Opo, salamat kami. Okay. Salamat na kayo. Ate, mo si Eric Johnny. Si Eric Johnny. Okay po. Ayan.
Okay. Aba, may payong pa. Yung umbrella nila laki luma na. Palitan mo ng bago. Para habang umiikot kayo, ibuksan niyo po yan para at huwag kayo mabasa ng ulan kung umulan man. Para ligtas kayo sa basa. Okay. Naku, sinabit na lang kayo mga binigay mga grocery para sa kanila. Ang radyo niya, nakasabit na rin sa kanyang hita. Okay. Yan. Ano mo sasabi kayo Thank you so much po sa Deo Calma sa mga tumulong sa staff ng DCRA. Wala. Patuloy po kami makikinig ng inyong programa. Maraming salamat, ate. Ayan. Kasi Deo, Ayan. babalik ko din po happy DPRW sa mga PWD. Ayan, okay po. Ayan. Sabihin nyo, ate, pagka kunin mo yung cellphone ni Sherwin, pagka na-flat o nasira yung wheelchair mo, papalitan natin ng bago yan. Ano po sir, meron po ako wheelchair di motor, nasira po, nasa bahay. Gusto ko nga ipagawa kasi para hindi na mahirapan yung asawa ko magpula. Ayan, sige po ate, pagka nasira yan, papalitan natin yan. Okay nga ron ate, ayan, ingat po kayo sa pamalimos. Ayan, ingat po sa kalsada. Deo. Okay. Pag ganito makikita sa kababayan natin na sobrang saya, talagang yung puso mo umapaw din lakay at ang birthday wish nga ng ating mga kababayan yun, patuloy ang kalusugan at lalo ka pa raw yumaman para makapagbahagi pa na mas maraming grasya. Ate Ana, ipanalangin mong tumama ako sa loto. Ayan, pagka tumama ako sa loto, ibibili kita ng maraming pera. 500 million na kayo, no? Sana mawala Okay nga ron ate, maraming salamat. Ingat po kayo. Ayan, ingat sa kalsada. Ayan, okay Sir Win. Yan yung lakay, isa na namang kababayan natin ang pasaya ng Malakas from RH number 6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at kay Ate Ana Amisola. Ayan. Abay, papunta pala sa Commonwealth para mamalimos po, mahabigan. Pero na-tiyempo ni Sherwin, kaya rest day muna sila, ha? Habang nagbabanta ang ulan dulot ng habagat at bagyong Krising. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Let Narciso, ha? Abay, ngayong araw ng Huwebes, saan ba iikot ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ha? Babalikan natin ang mga issues dyan. Malacanang, Senado, standby Raymond. Standby, Manang Milky Regunan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, kumusta po ang mga justices natin sa Supreme Court, ha? Abay, maapektuhan ba sila? Magpapa-apekto ba sila sa mga banta-banta ng impeachment? Talaga kayo talaga, pati ba naman justices ng Supreme Court paparinggan nyo ng sige, baka maisunod sila. Pero sandali lamang, ha, para sa mga nakilala po kay Kukuyang Justice Hener Gito ng Sandigan Bayan. Ipinapalam po sa mga kaibigan, kamag-anakan at kapwa justices ni Justice Hener Gito. Birthday po niya ngayon. Ayan. Happy birthday ko yung Justice Hener Gito niyan sa Sandigan Bayan. Alaba tayo dyan. Binabati ni Justice Max De Leon ng Court of Appeals, PJ Romy Barsa at Justice De Quiros at mga brethren sa Justicia Masonic Lodge. Ayan. Uy, si Justice Bong Pascua bumabati rin daw. Ora CJ Alex Jesmundo. Oy, mista. Ayan, Mista General Edwin Ernie, alas 8:41. Ang oras na yan ay
It's 8:48 at good morning, Lakay. At Good morning, Sister L. Happy birthday pa rin. Oh, thank you. Dami pa rin pagkain dito, Parang Oo feeling nga. ko may empacho na kami rito. Abay, nagtatabaan na kayo rito, Oo ha? nga, Ayan, Lakay. oo. Ang laking tipid, Buong week na kainan. Ayan, maraming salamat po sa mga nakaalala sa ating anniversary at sa Birthday. ating birthday kahapon. Ayan, thank you very much Ang po sa dami lahat ng mga nagpadala ng nakaalala. lechon sa'yo, ha? Lakay. Ano na nga? Mayroon pa nga lechon kambing. Ayan, oo. Ay, galing kay Mr. Opeta Velasquez yan, ha? Oo, dalawa. At sa PMA Sandigan 82. Ayan. Grabe. Maraming salamat mga mista. Love you. Ayan. Yes. oo. Ganun karami nagmamahal sa'yo, Lakay. Mayat maya ang dating ng pagkain dito. Eto nga, Sabado pa ang birthday ni Jerry Bahan. Nagdadatingan na rin, ha? Oo, may At mga... saka itong si Eric Dastas, ha? dahil birthday din niya, Diyos Lakay. ko, kalaka namang hito yan. Abay, isang di pa yatang hito yan, ha? Akala ko nga, Lakay, sawa eh. Hito, tapos may palaka, Lakay. Ay, na-miss ko yan. Oo, palaka. Ayan. palaka, grabe, oo. Alam ang bayawak, ha? Ayan. Courtesy yan ni Ihawa, ni Jojo dyan sa Imos, Cavite. Ayan, oo. Ma-exotic food pala ang sinesip Tropa niya yun, Lakay. Aba. At talaga namang dinalhan siya ng mga Parang pagkain. sa Antipolo, Binangonan ba yun? Meron ding restaurant dyan na exotic food ang sineserba. Kamaro, ayan, na bayawak. May mga rabbit ganyan, bowl, Lakay. Wala yata. Ayan, Anyway. Pero bumabati muna ako ng magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po sa inyo. And of course, just maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Lalo na dyan sa Barangay Bautista, Juvillar. Ayan. At sa shout out sa mga imported na listeners natin, Lakay. Imported, from mayroon dito from Brisbane, Australia. Oh, Brisbane, Australia. Taga-suporta mo daw sila, Lakay. Wow. Nag-comment sa ating Anong sabi? YouTube. Ito, good work, Sir Lakay. We love you from the Pinoy of Brisbane, Australia. Mula kay Joel Navarro. Ayan. Wow. Hi, Kasi Joel. ikaw ay napaka-generous mo. Namimigay Ganun ka ba? ng biyaya. Pagka ganun kailangan talaga natin na tulungan ayan, katulad ni Ate Ana Amisola Owel. Yes. Ayan, Abay, mantakin mo nagmamadali, mamali mo sa Commonwealth Avenue. Oo. Ayan, masama ang panahon, may bagyo. Ayan, may bagyong krising. Ayan. Mayroon nga daw ditong naiyak, Lakay Naiyak naman ako sa nanalo. More blessings to DZRH para marami pa kayong matulungan. Ayan, maraming salamat po at pasalamatan din natin ang isa pang birthday boy. Sino, Lakay? Si Victor De Leon Lima. Si Sir Vic. O, bakit? Nagpadala ng 1,000 kay Ate Amisola. Aba, napakabait din talaga nitong si Sir Vic, Ayan, nanonood sa atin, nakita rin si Ate Ana Amisola, kaya nagsanda ko lang ng 1,000 kay Sherwin para ibigay kay Ate Mona Lisa Amisola Owell. Ayan. Nung nakaraan, di ba, nag-abot din yan si Sir Vic? Ngayon naman, nag-abot siya ulit. Diba? Nakakatuwa naman. Kung gusto yung gayahin si parang Big De Leon Lima, welcome po. Yes, yan po ang dapat nating gayahin. Aba. Ito pala, nakikinig din pala si Supremo, ha? Ayan, si Senator Lito. sagot Hi, na ni Ninong Sen. Supremo ang trike ng nanalo ngayon. Aba! Wow naman. Sherwin, ayan, eto't may pledge din si Senator Florante Rosales, Supremo, lapid-lapid, lito-lito. Ayan. Ay, kahapon, Lakay, di ko 3K. nabasa. Oo, ayan, Ay, oo. kahapon pala, nagpahabol yan sila ng pagbati. Pati si GM Mark Lapid at Team Lapid, pati si COS Ricky Eliato. Pinapabati ka ng happy birthday. Ay, maraming salamat po. Ayan, love you. Ayan. Yes, at salamat sa pag-share ng mga blessings. Ayan, ganyan po talaga, share your blessing. Yes, ika nga, ha? oo. Ayan, para marami ang masaya. Yes, Ayan, so tsaka Lakay, tagal talaga kapag ka tumutulong ka nang walang hinihinging kapalit, mas maraming dumadating na blessings. Parang si Consial Marbacani, ha? Abay, padala ba namang suman dito? 2 sako ng suman. Ay, Galing kahapon, Antipolo. kaya pala nagbibit-bit ng mga plastic yung mga tao doon, nagkukuha ng suman. Meron pang kasoy galing Mindoro. Ay, maraming salamat. Grabe, sako-sakong suman. Ayan, Kaselo Lagmay, ayan, yung suman na padala ni Consial Marbacani, email ko na lang dyan sa 9 Ecija.
Hatawin natin ang mga report. Ano Eto ang na, latest sa Lakay. Malacanang, Sister L? Puntahan muna natin sa Malacanang dahil si Pangulong Bongbong Marcos pangunahan ang Armed Forces of the Philippines Command Conference. Diyan naman yan sa may Camp Aguinaldo. Wow. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Lakay, alas 9 ngayong umaga inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo. Ito'y para sa mid-year command conference ng AFP na dadaluhan ng matataas na opisyal ng hukbong sandatahan. Kabilang dito si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Vice Chief of Staff at Deputy Chief of Staff, gayon din ang Commanding Generals ng Philippine Army, Air Force, Navy at Philippine Marines. Inaasahan ding dadalo sa command conference ang commanders ng Unified Commands gaya ng Northern Luzon at Western Command. Kadalasang nire-review sa command conference na pinangungunahan ng Commander-in-Chief ang progreso ng mga kampanya at programa ng AFP para sa unang semester at para magbigay ng panibagong mga direktiba. Nag-uulat naman ang ground commanders ng detalyadong update sa kanilang operasyon at assessment ng internal at external threats. Lakay? Kasama ba si yung once in his lifetime ay naging multi-citizen? Secretary Gibo Chodoro. Ayan, di ba kasama dyan, Let? Lakay. Nandyan din. Lakay, kasama. Akala ko hindi na sila nakikita ng eye to eye ni General Browner. Pwede naman daw hindi eye to eye. Shoulder to shoulder, elbow to elbow. Ayan, mga ganun na lang. Ayan. So, mukhang pag-uusapan ang issue ng West Philippine Sea, ha? National security ang pag-uusapan dyan, Miss Let? Oo, Lakay, maaari kasama rin dahil maging si National Security Advisor Eduardo Año ay inaasang kabilang rin sa command conference. Ayan. Baka naman kailangan konsultahin ng ating Commander-in-Chief, Pangulong Marcos, ang AFP Chief, General Omet Browner at General tuloy, Secretary Gibo Chodoro, ha? Makipag-usap ang ating Pangulong Marcos kay Donald Trump. Baka mamaya ano bang i-request natin kay Uncle Sam? Ayan. Kailan ba natin ng karagdagang rito, ha? EDCA size dito, ha? Kailan ba ng additional Typhoon missile ba 'yan? Ang tawag ng mga missile nila? Oh, Typhoon missile. Lakay. Typhoon missile ba 'yan? Ayan, akala ko Typhoon cruising missile. Literal na bagyo. Maaaring kasama yung Lakay kasi di ba kapag ganito din command conference, kasama rin yung report sa balikatan exercises, yung mga ganyan. Ayan, tama lang, pupunta ang Pangulong Marcos. Siyempre, abay bukod doon sa 20% tariff na ipapataw sa atin ni Donald Trump. Ayan, yung security natin dito, ha? Lalo parang tumitindi ang pambubuli, ha? Harassment ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea, Miss Let. Tama yan, Lakay. At ayan, kasama nga internal at external threats. Ayan, di mo nireport noong Martes, busy ka kasi sa anniversary natin na Miss Let, ha? Abay, mukhang matindi pala yung cabinet meeting noong Martes dyan sa Malacanang. Talagang hinimay, ayan, ang budget for 2026. Ayan, mukhang wala ng, wala ng billions of pesos na para sa flood control project. Ay, oo naman, Lakay, dahil alam mo naman laging controversial pagdating sa budget. So, siguro hindi na rin nakayaan ni Presidente na yung nangyari nung nakaraan ay maulit muli. Mantakin mo binibida-bida ng Pangulong Marcos. Saan ba siya nag-space na, ang dami nating flood control project. Putya, umulan lang, bumaha ang Metro Manila. So, nakakahiya. Ambon pa lang yun. Ayan, kaya siguro ipabayan na natin kay sa DPWH. Ayan. At least nakita na. So, dapat hindi na maulit. Ayan, lalo mahigpit na rin si DBM Senator Amena Pangandaman. Ayan. Naging senator. Ayan. Naging senator. Ano ba sinabi ko? Sabi mo, DBM Senator. Secretary. Secretary ba? Sabi kasi ng bubit mo kang tatakbong senador sa talaga ba? 2028. Ayan. Sa bagay, yung beauty niyang yan Tsaka matagal na tayong walang senador from Mindanao. Ayan. Yes. Ang last na senador natin si Senator Amina Razon. Matagal na yung Lakay. Hindi ko na masyadong matandaan. Ayan, Muslim
representative sa Senado, Miss Let. Ayan. Ano yan, Lakay? Beauty and Brain. Yes, oo. At saka the singing secretary, magaling kumanta yan. Kumanta. Oo. Ang boses yan, ala Karen Carpenter. Ayan, Claire de la Fuente. Okay, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos? Ayan, natutuwa ang presidente dun sa subway kahapon, ha? Oo. Mabilis ang usad ng project na yan. Tsaka nakaka-excite din, Lakay. Ayan. Kaya ang ganda-ganda eh. Sana kaya sabi ko dapat daras-dalasan ng follow-up kay DOTR Secretary Vince Dizon. Dapat 24 hours, 24 oras ang trabaho dyan. Para mabilis, matapos, masimulan before 2028 yan. Okay nga, Rod. Ay, para ma-clear na natin, hindi na lang pangarap yan. Oo naman. Yung subway na yan. Naunahan pa tayo ng Vietnam. Pambihira. Oo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Basta magkaroon din tayo. Ayan na. Teka muna. Ayan, Sakay. Kumusta ang First Lady? Okay naman si Okay naman. Ayaw magsalita, ha? Ipinaubay na kay resigned Undersecretary Claire Castro. Ayan na. Kasi lahat, siya yata ang kaunang officer ng PCO na nag-submit ng kanilang unqualified courtesy resignation. Ba? May unqualified pa, ha? Pero yung nga pala teka Let, tinanggap na ba yung resignation ni ERC Chairperson Mona Lisa Da Vinci Dimalanta? Ayan. Di ba nag-resign? Irrevocable nga ba yung isinabit na resignation sa presidente? Yun yung sabi na kayo. Sino bang nagsabi na hindi tinanggap na kayo? Wala pa kasi kaming impormasyon. Ganun ba? May report kasi kahapon na saan ba lumabas yun? Ayan, hindi raw tinanggap. Hindi tinanggap na kayo. Parang wala pang lumalabas Pero tapos nakita, irrevocable. Tanggapin o hindi ng presidente, irrevocable pala. yan. Resignation na hindi dilastiko. mukhang mukhang under pressure ang chairperson na Mona Lisa, ha? Sa kanyang patron. Yung sinasabi natin, mahirap kasi pag kami patron, pagka na-pressure ka, kaya talagang ha? Ano pa talaga? Ayan, kay patron ba tayo sa gobyerno? Ayan, sa bayan. Mga ganong issue, ha? Anyway, talagang ganyan ang buhay, Kaselo Lagmay, ha? Weather po, ha? Ayan, pero kaya lang yung sombra naman, sabi ang dating Pangulong Era Prestado, ha? Andyan na naman yan. Sabi niya, ang dami natin na ibigay dyan, ha? Ano naman hihingin yan? Ganun. Ay, presidente na yan, ha? Ayan, hi, Senator Cheese. Good morning, Mr. Senate President. Alam ko, nakaka-relate ka dyan. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Yan ang mahirap kasi, Sister L, kasi reality sa politics, ha? Pagka-eleksyon, abay, sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes, lakay, pagka wala ka 1 bilyon, di ka pwedeng tumakbong senador. Ayan, kaya, saan mo kukunin 1 bilyon? Maghanap ka ng mga padrino. Ayan, mga patron. Para makalikom. Oo, para suportahan ka. Ayan. Pero nang kapalit, siyempre meron. Ayan. Kaya lang... ang mahirap Lakay, maiipit ka sa utang na loob. Yung nga, kaya dito ka maninindigan. Pagka hindi mo na kaya, magre-resign. Or kung hindi, labanan mo. Huwag mo sundin si patron. Alam mo kung ano solusyon dyan? Huwag nang tumakbo. Gusto maglingkod sa bayan, Ayan, yung iba dyan, di naman totoo maglilingkod sa bayan. Yung mga yan. Mabola ka pa ba dyan? Diyos ko Lord naman. Sige, report na nga lang kay Edniel. Nagkakalokohan tayo. Hindi ko naman nilalahat Lakay. Marami matitino. Yes. Ayan, pero in yung ilan dyan, gusto magnegosyo. May man negosyo, kaya lang siyempre mahabigan sa politics talaga. Ayan ha? Di ba, the dirtiest game. Ganon ba? Tsaka gusto mo sakit sa ulo, magpolitiko. Sabi kong galit ka daw sa may kagalit ka, kumbinsin mo pumasok sa politika. Ayan. Para siya yung may stress.
Napakasama ng ugali na. Pero ito na lang kaya report Paano kung gusto maglingkod sa anong tapat sa bayan naman? Bira naman kayo, ha? hindi ako nabasa lakay pagka maraming ininvest, hindi ako naniniwala na gusto maglingkod sa bayan yan ganun talaga. ba yan? Oo. Ano yan? Nagnegosyo ka, walang ROI? Di wow. Ikaw talaga. Kaya nga sabi natin, para walang utang na loob sa mga patron dapat di ba parang sa Amerika yata, meron silang budget talaga para sa political parties yes, ng Republicans saka Democrats. Ayan. Kasi kahit dito sa atin, mayroong limit na parang ito lang ang dapat ginagastos. Hindi naman nasusunod yan eh. Magagaling dyan ng mga sa mga experts sa math. Kaya lang sa Amerika, hindi rin ganun. Kita mo si Elon Musk. Sa bagay, $1 million a day yata ang pinamimigay ni Elon Musk nung kampanya ni Donald Trump. Kasi siya ang sumuporta doon Ayan. Kaya nung sumusobra si Elon Musk, dami na hinihingi, pati langit hinihingi na. Yung SpaceX ba niya ba yan? SpaceX. SpaceX. Nakakaloka. Abay, nagalan si Trump. Sobra ka na. Lahat na lang. Lahat na lang no? Anday mo ng freebies. Yes, too much na raw. Anyway, ito na lang punta muna natin ang report ni Edniel. Dahil ang AFP at ang US isinama na ang Coast Guard sa ikawalong multilateral maritime drills dyan sa may West Philippine Sea. RH52, Edniel Tarosa. Edniel. Lakay at Sister L, sumabak sa Maritime Cooperative Activity o MCA ng mga militar ng Pilipinas at Amerika ang mga barko ng Philippine Coast Guard dito sa may West Philippine Sea. Ayon sa AFP Public Affairs Office, tampok sa ikawalong edisyon ng MCA ang deployment at kauna-unang aktibidad na pinartisipahan ng PCG vessels na BRP Cabra at BRP Suluana. Lain umano nitong exercise na mapraktis ang interoperability ng Navy at Coast Guard sa law enforcement sa karagatan, nakasama ng PCG, ang pinakabagong warship ng Pilipinas. Itong bagong version ng BRP Miguel Malvar Frigate, maging ang iba pang assets ng hukbong dagat at Philippine Air Force. Sa bahagi naman ng US Indo-Pacific Command, kanilang idineploy ang USS Curtis Wilbur at Maritime Patrol Aircraft na P-8A Poseidon. Isinagawang MCA sa karagatan ng Palawig, Zambales hanggang sa Cabra Island sa may Occidental Mindoro, sa kabila ng tila paglapit ng dalawang Chinese People's Liberation Army Navy warships at padaligid naman ay isa pang China Coast Guard vessel na nakita naman sa monitoring. Sabi ni Lieutenant Commander Brian Magura, Operations Officer ng BRP Miguel Malvar, wala namang ginawang interference sa mga banyagang barko pero illegal pa rin ang presensya ng mga ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito si Edniel Torrosa. Edniel, para sa Danger Age. Lakay. Yung Coast Guard ba natin wala bang water hose, water cannon? Ayan, kaya ba natin itaboy din yung mga Chinese Coast Guard bombahin din ng tubig katulad ginagawa sa atin? Lakay, actually yung water cannon, standard yan lalo na doon sa mga malalaking barko ng Coast Guard dahil ang Coast Guard responder yan sa, kumbaga, pulis yan sa karagatan. Sila rin ang bumbero sa karagatan. Kaya mayroon talaga silang water cannon. Yung nga lang, itong kaibigan nating kapitbahay na bansa, ito naman ang gamit sa water cannon, talagang pantaboy. Sadyang may sinusunod lang talaga lakay na rules. Itong ating mga kasama sa PCG at syempre sa Philippine Navy, na protocols ba sa kung kailan gagamitin yung mga ganito. Pero kung daw nagkakamali lakay, may separate statement na si PCG spokesman for WPS, Commodore J. Tariela, na balak ding lagyan ng mga baril itong ilan sa mga barko ng Philippine Coast Guard lakay. Coast Guard? Abay, di ba labag sa sa international law, Coast Guard, lalagyan mo ng armas sa Edniel? Lakay, pinag-aaralan yan at may binabanggit siyang na specific type ng baril na akma doon sa Coast Guard vessels at siguro malalaman natin yung mga update niyan sa mga susunod na pagkakataon. Pero doon nga sa mga kagaya ng water cannon, mukhang standard naman lakay na mayroong ganito, lalo na yung mga bago ngayon ng mga Coast Guard vessel para makaresponde sa mga sunog halimbawa sa karagatan. Ayan, hindi, tsaka kung binomba tayo ng tubig ng Chinese Coast Guard, pwede bang sabayan din natin? Alin ba mas malakas? Yung water cannon nila o yung sa atin?
Ay, naka talaga. Ang mga Pinoy lakay kilalang matiisin. Ayan. Sa kalagitnaan ng Ayan. Maraming sa inyo, lakay at Sister El. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Daming bayan. Sandali lamang Val Gonzales, babalikan natin ang report ni Val Gonzales. Ano ang latest sa DSWD, Val? Abay, ready na ba si Secretary Gatchalian? Ayan, naku, tagbagyo na naman. Abay, ready na ba yung mga relief goods natin? Relief operations? At ano ba ang mga relief goods natin? Ayan. Usually yan lakay, di ba? Maliban sa hot meals, meron sila yung mga groceries, tsaka yung mga portable drinking water. Ayan. Lakay, At saka meron yung yan tent, silang dinidistribute. Hindi pala pwede ang tent na yan, babagyuhin. Babagyuhin. Tent na. Temporary shelter lang. May iba na ngayon lakay parang high-tech na. Yung pwedeng nasasara. Ayan. Yung tent sa parang- loob ng evacuation center. Ayan, para may yung mga privacy. para may privacy yung ating mga nag-i-evacuate ng mga kababayan. Meron ba tayo niyan, Secretary Rexa Gatchalian? Sinimulan niya ni Senator na, Kay. Erwin nung araw, di ba? Laging meron. Nung siya ay nasa DSWD. Yes, nakikita natin yan Ayan. nito mga nakaraan. Meron yung mga hindi ko lang alam kung lahat ng part ng Pilipinas may ganun na lakay. Pero may mga nakikita na tayo na ganun para daw may privacy yung pamilya. Yes, yan ang kailangan natin na sa panahon ito ng tag-ulan na Sister L. Ayan, alam mo ba, ayan na Secretary Rex Gatchalian, sa panahon ito ng tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat ay maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class din. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class pa rin mga ateng. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang magumagaw ng mga gamot ng Rhea Generics na makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank Boehringer o Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ating ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:10. Ang oras ay Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Maraming salamat, Ma'am Glory. Oras, Sister L. 9:17. Sandali lamang, Val Gonzales, Raymond at Paasa, Giselle Ricaport. Ay, nako talaga Kaselo Lagmay. Ewan ko nga ba? Ayan, ewan ko kung napapansin po ninyo mga ating mga kuyang, ha? Pero sa ibang aspeto, mas madali ngayon ang buhay. Pera, Sister L. Isang tap lang sa cellphone ay naipadala na. Ayan, katulad ni parang Big Deal yung 5 kanina. Diba? Ha? Ayan. Isang tap lang sa kanyang cellphone, ipadala niya yung 1,000 kay Sherwin. Para kay ate Ana Amisola. Para hindi na siya mamalimos sa Quezon City ngayong umaga. Kahit anong palabas, maging kanta, litrato, isang type mo lang, mahahanap mo na. Yun nga lang, dahil din sa technology, pag hindi nag-iingat, madali rin pong ma-scam. Hawak natin ang susi sa security ng ating mga bank account at pera. At kaya itong ingatan kasi sa isang text o isang click, naku po, pwede ito yung makuha sa atin mga kuya, mga ateng. Gamit ang advanced technology ay nagpapanggap ang mga scammer na ito na mga bangko, government agency o ano pang totoong kumpanya. At papasok pa ang mga scam message na mukhang galing sa lehitimong text sender ID. Sasabihin nila na malalak ang account mo pag hindi ka nag-click sa link na ibibigay nila. O kaya nanalo ka sa raffle pero kailangan mo munang mag-click para mag-sign up at magbigay pa ng OTP para sure na makasali. Modus po yan makuha yung mga ateng, kaya wag na wag po tayong bibigay.
Kailangan smarter tayo than scammers. Don't click links. Never share your OTP. Doon tayo sa madaling buhay na walang hassle na scammers. Ito isang paalala mula po sa BDO Unibank. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:19. Oras na para namin natin report mula kay Val Gonzales habang naghanda na ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, para sa mga prosecution ng impeachment dyan sa Kamara. Ayan, abay ready na raw po ang VP Sara na humarap sa impeachment trial. Wow! Yan po ang sinabi ng kanyang bagong spokesperson na nagbibigay ng presyo ng mga bilihin. Ayan, dating Undersecretary Ruth Castello ng DTI, di ba? Yes. O yung nga pala, nagpunta rito nung nung anniversary natin, ha? Nandito lang Yes, hindi ko ayan, napanood. Yung ibang maraming, batch yung napanood ko. Hindi na siya nagpa-interview kasi wala na raw sa DTI. Ayan. Hindi na. Pumunta lang talaga. Yes, ayan. Pero ang sabi kahapon, ang VP Inday Sara Duterte Carpio, abay ready na siya. Ayan, the Vice President is ready. Ayan, abay sabi, ano ba sabi niya? Abay eager daw ang VP Sara, Sister L. She's eager to be able to present her case or her evidence in the impeachment court so that once and for all, ayan, all doubts cast on her will go away, and that's what she wants. Yan po ang sabi ni Atty. Manos Carpio. Ay, hindi pala. Bakit na iba? Ay, second gentleman, Apo. Ayan, pero si Paul Manos Carpio, ayan na imbang bigat. Report mula kay Val Gonzales, Sister L. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD handa na sa posibilidad na epekto ng pagtama ng bagyong Krising. Pero sana lakay, wag naman tong lumakas dahil kawawa ang mga maapektuhan na naman. Ayan, nababaha naman yung mga taga Cagayan Valley. Ayan, Vizcaya, Ifugao, ayan. Yes, alamin natin ang buong detalye. Ano nga ba yung mga preparasyon ng DSWD RH5, Val Gonzales. Val. Ngayon pa naman, Sister El at Mayor, ay naka-preposition na ang mga kagyat na ayuda ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng pagtama ni Tropical Cyclone Krising sa Northern at Southern Luzon. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Head at spokesperson Irene Dumlao, mahigit 3 milyong kahon ng family food packs na ang nakaimbak sa 935 mga bodega ng DSWD sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod sa mga relief assistance, handa na rin ang stockpile ng non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 773 milyong piso tulad ng family hygiene kits, kitchen kits at maging mga shelter materials. Sabi ni Asik Tumlaw, nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang mga regional offices sa Northern at Southern Luzon LGUs maging sa Visayas upang matiyak ang mabilis na paghatid ng relief supplies sa mga lugar na maring daanan ng bagyo. Batay sa latest advisory na nilabas ng Pag-asa DOST, ang bagyong si Krising ay patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran patungo sa bahagi ng silangan ng Bicol Region. Ito ay nagtataglay ng lakas ng hangin 55 kilometro kada oras at bugsong hangin na abot hanggang 70 kilometro kada oras. Ako si Val Gonzales. Signal number 1 na doon sa Cagayan, Val, ha? Ayan, Cagayan, Isabela. Oo. Mayor, yan yung mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone warning signal. Ay, eto, ulitin natin para doon sa mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon, Mayor. Ito yung mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, yung Cagayan, kasama ng Babuyan na Island, ang Isabela, northern portion ng Aurora, yung Pirino, kalalawigan ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, maging ang hilagang silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, maging sa lalawigan ng Apayao. So mag-ingat yung ating mga kababayan, Mayor, dahil may kalakasan yung taglay na hanging dala nitong bagyong si Krising, lalo na yung mga nakatira dun sa mga malapit sa mga kabundukan dahil sabi ng Pag-asa DOST, malaki ang posibilidad
na magkaroon ng pagguho ng lupa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, sabi ni Kuya Jong Francisco at Attorney Orlando D. Aba, kung kailangan daw ni Secretary Rex Gatchalian ng mainit na kape sa mga evacuation centers, abay, ready ang kanilang coffee drop. Ayan, mainit na coffee drop. Ayan, katulad nung pinatikim dito nung Miyerkules, ayan, abay kahapon, ayan, anniversary, ayan. Maraming salamat Kuya Jong Francisco at Attorney Orlando D sa masarap na kape at meron pang masasarap na milk tea, ha, ang coffee drop, ha. Abay, nung malamang ilolons na ang coffee drop, marami na pala sa mga mall ito, ha. Abay, kinakabahan tuloy yung pick up coffee ngayon. Daming bayan. Workload ng mga public school teachers pinalilimitahan ni Senator Erwin Tulfo. Ba? Si Senator Erwin Tulfo ba ay member ng Committee on Education na hahawakan ni Senator Bam Aquino Raymond. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, masyado daw overwork ang ating mga guro sa mga public schools. Kaya dapat lang nabawasan yung kanilang oras ng trabaho. Ito ang paniniwala ni Senator Erwin Tulfo. Kasunod ng inihay nitong Senate Bill 598 o an act rationalizing the workload of public school teachers. Layunin nito na limitahan lamang sa 8 oras ang trabaho ng mga guro. 6 na oras ang gugugulin sa pagtuturo at yung 2 oras ay para sa mga ancillary o mga tinatawag na co-curricular activities. Kapag merong teaching overload, ang mga guro ay dapat bayaran sila ng hanggang 25% ng kanilang regular na sweldo. Hindi rin sila required na magsumiti ng anumang mga documentary requirements kapag dumadalo sa mga co-curricular activities. At ang DepEd ay dapat na magdagdag ng mga non-teaching personnel. Ang mga seminar naman ng DepEd ay dapat gawin sa mga weekdays, ngunit hindi dapat makaapekto sa oras ng pagtuturo ng mga guro. At kung ito ay gagawin naman sa weekend, dapat ay mabigyan sila ng katapat na vacation service credit at dapat nakasentro din ito sa professional development ng ating mga guro. Maliban sa mababang pasahod, kabilang din sa inirereklamo ng ating mga guro ay ang mga hinihinging mga documentary requirements ng Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito si RH Raymond at Paas para sa DZRH. Raymond, Mayor. anong sabi ni Senator Florante Rosales? Patento kasi Florante Rosales. Senator Florante Rosales. Anong sabi ni Senator Erwin Tulfo? Ayan, suportado ba niya ang plano ng DepEd ni Secretary Sani Angara na binabalak yata ang gawing si Gatchalian pala yung gawing 3 years ang college. Si Senwin. Si Senwin pala, hindi pala Senator Secretary Angara. Ayan. Yes. Anong reaction dito ni pwede ba mag-joint sila? Maging co-author itong si Senator Tulfo doon sa panukala sa plano niyang ni isulong. Senator Win Gatchalian. Yung mga kasi ngayon Mayor ay hindi pa naman, bagamat nandyan yung panukala, hindi pa naman na isasalang sa formal na pagdinig. Kaya hindi pa natin naririnig yung iba. Bagamat doon sa ating pagkakaintindi, itong si Misa, yung Communications Director ni Senator Win, si Miss Ana, nandyan ng ating anniversary. Ang sabi nitong si Senator Sherwin Gatchalian ngayon ay nag-iikot na sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo na nagsasagawa na ng kanyang pakikipagdialogo. Kumukuha na ng mga input galing sa mga university at college administrators doon sa panukala niya na gawing 3 years na lang yung karamihan ng mga 4-year courses na kinukuha sa kolehiyo. Ayan, kailangan pa daw bang kausapin ang mga universities kasi definitely tutol sila. Ayan, may pagtutol lang kasi bawas sa kita 'yan pag
3 years na ang college. Isang taong kita ang mawawala, di ba, Raymond? Ayan, kaya understandable din yung although hindi naman lahat siguro, ayan, siguro sa mga state universities, siguro sila ang dapat hingan din ng opinion. Yes. Pero sa so, mga private kaya, kung kakaya, pag private, pwede rin, hingan din ng kanilang opinion, pero medyo masisiksik lakay ang dyan, subjects. Kapag Bakit? 3 years. Hindi. Or possible, walang summer. Tuloy-tuloy. Tri-semester. Tri-sem. Merong mga ibang private universities na actually nag-o-offer na ng 3-year courses Ganun ba? Kaya lang yung iba mayor, hindi na magiging trimester yung iba. Ikaw naman tatlong semester. 3 years. Tama, 3 years yan. Kaya lang, 4 semesters. Ayan, nakatulad ng Mapua. 4 semesters yata. Ayun 4 sem yan wala. Kaya akala ko tri-sem lang. Hindi, 4 ba? sem na yata Akala ko try. Trimester ang Lasal. Ayan, mga ganyan. Trimester. Pero yun, mas maiksi din ang panahon ng pag-aaral lakay pag trimester. Tsaka, sabi ko nga, kung yung 2 semesters nga, di pa natin na pag-aaralan lahat. Oo, lakay. Paano yung trimester, 4 Tsaka semesters? siksik na ang subject doon, yung naman. 2 sem. Siguro bawasan ng mga subjects na, wag nang isama yung sa yung folk dancing, ayan. Yung sa mga PE. Sa PE. College may folk dancing pa. PE. Pero may basketball lakay. Ayan, Depende sa basketball. school Ayan, sa softball, bagay. ayan. So, tama, reviewin yung mga hindi dapat kailangan. Yes, sa curriculum. Ang proposal kasi doon, Mayor at Elaine, yung mga basic subjects, ibababa sa senior high school. Yes, yun. At senior high school. Para halimbawa, pagtapos na sa senior high ang isang estudyante, pagpasok niya ng college, major subject na lahat. Yun ang pupunin niya. Wala nang minor. 3 years lang sa college. Ayan, yan po ang report ni Sir Teacher Raymond Paas, authority sa education yan. Nambabagsak ka ba noon, Raymond? Oo nga, lakay Raymond. Nambabagsak ka ba? Parang stricto to Terror daw ito sa estudyante, ha? Nambabato ka ba na eraser at chok? Walang Mayor, may lahat naman ng bagay may paraan. Ayan. Depende na din lang sa estudyante kasi kung minsan talaga namang merong estudyante na kahit na anong gawin mo, talagang kuminsan sila yung uncooperative. Ganun ba? In short, naubos pasensya. Kasi kung yung teacher, kahit na anong gawin naman talaga, hindi naman sa lahat, pero kasi kung maraming bagsak sa isang klase, Mayor, nagpapakita lang na mahina din yung teacher. Ganon, oo. Hindi siya marunong magturo. Pero kung talaga namang mayroong isa o dalawa doon na talagang kahit na anong gawin mo hindi rin nagko-cooperate, ay talagang wala kang magagawa. Kundi dalhin na sa principal at sila na yung mag-usap. Pag ganun mga bagay, Mayor. So ilan ang may go signal si principal, talagang wala nang magagawa kundi bagsak talaga ang grado na ibibigay. Ilan lang binagsak mo, estudyante mo? Wala akong matanda. Tagal nag-isip ko. Inaalala niya pa kasi lakay. May binato ka ba ng eraser tsaka chok? May binato ka ng eraser tsaka chok? May kuminsan. Matagal na yun Pinapatamaan mo, padaplis lang. Yung iba naman padaplis lang kayo. Panakot lang. Kaya nga ang dulo nun, Lakay, ang tanong mo meron bang nagreklamong parent? Meron. Meron. Inireklamo ka ba sa principal? Oo, nireklamo ako sa principal. Talaga? Yung the way of disciplining beyond daw ng responsibility ng teacher. Makulit yung anak kaya nireklamo ako, natural, sa simula hindi ka kakampiyan ng principal mo, pero sa dulo magkakasundo din sa kakaayos ng mga bata. Hindi mo naman, wala namang
In fairness sa mga teachers, Mayor, hindi naman karamihan doon, hindi naman talaga intentional. Totoo yan. Yes. Gusto lang turuan yung bata. Ayan, disiplinahin. Marami kasing pasaway. Pero bumalik na sa akin yun, Mayor, nagpasalamat dahil isang successful engineer. Wow! Talaga, ha? Kasi Ayan. noon pa yun eh. So, Noon nagbunga pa. ang pambabato mo ng eraser. Yes, Ayan. dahil pala sa eraser, di ba? Naging engineer. Oo. Nag-aral na mabuti. Yes. Sinipa ko sa puwet, kaya Mahilig pa ito sa corporal punishment. Hoy, lahat tayo lakay na pagdaanan natin yung mga ganyan. Ay, totoo yan. Ako'y napingot na ayun, bawal na daw, Mayor. Oo, bawal na yan. Bawal na yan ngayon eh. Oo. Kaya marami nang matitigas sa ulo ngayon, di ba? Pagalitan mo lang ang bata ngayon, susumbong ka na. Pero may ilang magulang ngayon, lakay sinasabi ng teacher, paluin mo yan pagka ayaw makinig. Bihira na lang yung mga ganon. Ayan, kayo mga magulang din pagka, kayo naman, alam niyo mga misis kung makulit yung mga anak natin Exactly, diba? lakay. Kaya sinasabi nila, pagka makulit ayaw magpasaway, paluin, pitikin mo talaga. Yan, hindi ka Gusto, yun yung mga magulang na gustong madisiplina ang anak. Hindi ka tuloy masyado bine-baby yung mga anak. Lakay. Ini-spoil. Pagalitan lang susumbong sa principal. Presinto, abutin mo ngayon, Mayor. Ano? Presinto. Okay nga ron, Sir Raymond Dadpas. Baka pa tayo makapapunta. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sir Raymond Dadpaas. Daming bayan. Sabi ko na ba, tero tong si Raymond eh. At least naging engineer pala yun, lakay. At nagpasalamat ngayon, nakatapos siya dahil sa higpit ng teacher Raymond Dadpaas niya. Oo, totoo. Ako lakay dati may grade 5 teacher. Sobrang higpit niya, hindi ka makakatapos hanggat hindi mo na memorize yung 1 to 100 na multiplication table. Ito ba yung kumurasay sa utong? Ayan. Ay, wala naman ganun lakay. Honor student ako dati. Nung elementary. Hindi, pero kasi lakay yung lahat. classmate kong si Nilda Castillo nun kinurot sa grabe naman yun. Mahigpit si may she rest in peace. Si Ma'am Mercedes Soriano. Ayan, kung mangurot yun talaga, ha? Sabi lang kayo, hindi. Yung classmate ko. Di ba may clearance every ending ng school year? So para magpirmahan niya ang clearance mo, i-recite mo ang multiplication table 1 to 100. Ay, oo. Yes, oo. 1 to 12 yun eh. Saka sa multiplication table sa likod ng notebook. Oo, lakay. Kailangan memorize mo Basta, yung buo. basta alam ko yun, 12 times 12, 144. Ayo, 10, 11 ba yung lakay? Yung nasa likod ng notebook. Kaya nga, multiplication table, yes, di ba? so, tapos kapag hindi mo yun na-recite ng isang diretso, memorize mo ulit, babalik ka sa kanya. Ayan, ganun nung araw. Sana ganun pa rin ngayon. Wala na, cellphone na ngayon. Ay, ganun ba? Tsaka ano pa ngayon, AI, kaya ang dami ng summa cum laude, magna cum Grabe laude. ka naman. Alam mo, lakay, grabe yun, no? Sabi ko nga, ganyan pala kadali yung buhay. Nagpakahirap ako. Kaya pala, ang dami ng summa cum laude ngayon, ha? Ayan, sa tulong ng AI, ayan, ang gagaling na nilang mag-research. Hindi naman daw lahat, lakay. Baka magalit sila sa'yo. Hindi naman lahat, pero marami, ha? Pero tayo, lakay, sa medyo mga batch, sa batch nyo, sa batch namin, inabutan namin yung talagang magsisikap ka ng ikaw lang. Tayo mga millennials, wow! Wow, wait lang. Millennial ka. Umuo din naman ako. Mag-apply ng library card para makapag-research sa library, di ba? Kailangan talaga. Ayan, those were the days. Yes, Report pero mo ito lang na. kay Giselle. Ang ating best field reporter, search and retrieval operations naman dyan sa Taal Lake. Tuloy sa kabila ng makulimlim na panahon, ROV, walang nakitang suspected remains sa unang pagsisid. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay. Akala ko sumisisid ka pa. Gamit ang ROV. Okay. Ayan.
Lakay, tuloy nga yung pang-7 araw ng paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga labi ng mga missing sa Bungero na sinasabing itinapon dito sa lawa ng Taal. 8 technical divers yung unang sumisid sa lawa ngayon sa kabilangan ng makulimlim na panahon, partikular sa kinalalagyan natin dito sa Laurel, Batangas. I-deploy na rin yung underwater remotely operated vehicle para makatulong sa nagpapatuloy na operasyon. Hindi pinasisisad Lakay yung ROV na yan ng lagpas sa 4 na oras upang masiguro daw yung optimal performance ng equipment at kaligtasan ng buong operasyon. Ayon sa Coast Guard, wala namang namataan anumang suspected remain yung ROV sa pagsisid niyan sa lawa kahapon. Una nang sinabi ng DOJ na humiling na rin sila sa gobyerno ng Japan ng sonar ROV naman para makatulong sa search at retrieval operation. Sa tansya ni Secretary Boying Remulla, posibleng tumagal ng 6 na buwan yung paghanap ng PCG divers sa mga sinasabing labi na pinalubog dito sa lawa ng Taal. Ito si Giselle Rico para sa DZRH na sa Pilipinas, Lakay. Yung ROV pala, pang short time lang, 3 hours lang, di pwede umabot ng 4 hours. Ang maximum niyan, Lakay, na pagsisid, ang sabi ng PCG, 4 na oras, Lakay. Kaya lang hindi nila... kaya lang, Lakay, hindi rin nila sinasagad, Lakay, yung capacity, Lakay niyan. Bilang everyday na nga, Lakay, isisisid yan eh. Bakit nag-o-overheat ba sa ilalim? wala naman, Lakay, na sa mga test run, Lakay, sa mga nakalipas na araw, sa mga unang pagsisid, wala naman, Lakay, na binabanggit yung Coast Guard na problema dyan sa ROV. Pero bukod dyan, Lakay, iyan kasi yung ROV, Lakay, ng mismong Philippine Coast Guard na nanggaling doon sa BRP Melchora Aquino sa Palawan. Ngayon, Lakay, hinihintay pa rin nila yung ni-request ng DOJ na sonar ROV naman, Lakay, mula sa Japanese government. Mas advanced yun, Lakay, dahil mas mabilis nilang madedetect, Lakay, yung mga possible evidence o yung mga possible na skeletal remains doon sa ilalim ng lawa. Kasi, Lakay, kayang kapag ka sonar ROV, Lakay, kung hindi ako nagkakamali, mas nakaka-detect sila, Lakay, nung sound doon sa ilalim ng sa ilalim, Lakay, ng tubig. Ayan, pero wala naman sound yung kalansay ng mga buto, di ba? Siguro, Lakay, parang ngayon kasi, Lakay, nagiging pahirapan sa mga divers yung yung paghahanap, Lakay, yung pag-detect doon sa mga possible evidence sa ilalim o yung mga kahinahinalang object sa ilalim kasi, Lakay, kapaka lang yung unang ginagawa nila. Kaya ngayon itong ROV na to meron ng camera, so mas mabilis na, Lakay, na makakakita ng kung ano pa mang bagay na kahinahinala sa ilalim ng taalik. Yeah, napansin ko para mahina ba mo kailangan ng ever-ready flashlight sa ilalim. May ilaw, Lakay, may ilaw yung ROV na yan. Pero isa pa lang, Lakay, yung naka-deploy ngayon. Okay. Makulimlim ba dyan, Giselle, sa Taal Lake? Makulimlim, Lakay, at kanina nagsisimula na, Lakay, na umambon ang muna. Pero sa kabila niyan, Lakay, nagpapatuloy pa rin yung pang-7 araw ng search at retrieval operation dito sa Taal Lake, Lakay, na nagsisimula na sila sa second quadrant ng search area dahil kahapon natapos na yung first quadrant, Lakay, ng paghahanap nila sa search area dito sa lawa ng Taal. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Reporter of the Year. Ayan, Best Reporter ng KBP Golden Dove Awards, Miss Giselle. Thank you, Lakay. Happy birthday. Ito si Giselle Rico Ford para sa DZRH na sa Pilipinas, na sa Pilipino. Tawilis namin. Ayan. Gusto mo pa rin. Wala na, wag na mangamba ngayon kasi 4 years na kung meron Tsaka man. kung meron pa yun, noon pa yun nila kinain. Happy birthday. Ilang tawilis na nakiyain natin dyan. Teka muna, may nanonood sa atin sa Canada, si Sir El. Sino yan, Lakay? Mga imported listeners at viewers. Magandang hapon sa ating mga kababayan sa Winnipeg, Canada, ha? Abay, nagbe-birthday pala si Trina. Ayan. Hi, Trina. Happy birthday. Happy birthday! Trina Clarissa Japana. Ayan. Parang kilala ko tatay niyan. Sino? Odi Japan. Ayan, bakit mo talaga si Sir El. Of course, binabati ni Lolo Odi Japana. Ayan.
At Lola, ayan. Apo. Apo na ito. Apo 7 na. years old pala ito okay. ha. 7 Ayan, years old pa lang pala. Ayan, si Trina Clarissa Japana at Yumi Winnipeg, Manitoba from Lolo, Lola, Daddy Carl, Mama Isa. Ayan, daghang salamat. Ayan, happy birthday Trina. Ayan, expect your gift from Lolo Odi, ha? Ayan. Anong gift? Toyota Cross. Ayan naman tayo eh. Ayan naman si Kuya Odi, galante yan eh. Ayan. At kumusta ang celebration dyan, Kuyang Odi, ha? Abay, ang Winnipeg, Sister L, all year round yata nagyayelo dyan eh. Ha? Doon pala kung gusto mo pala lakay na maka-experience ng snow, doon ka na lang pumunta. Magsawa ka sa isino doon. Ayan. Kung gusto mong manigas. Binamati nga pala yung aking classmate din. Ayan, si Letty Ko ng Pasay. Happy birthday, Kuyang Neil Alcaraz. Ayan, sa mga nakilala kay Kuyang Neil Alcaraz, ang worshipful master namin sa TM Calamasonic Lads. Birthday po niya kahapon at ngayon. Ayan, kasabay ko nga pala si Kuyang Neil, ano ha? Magka-birthday pala kayo. Happy birthday, Kuyang Neil. Of course, binabati ka ng 3 lights. Ayan, Senior Warden Rolly Masangka, Junior Warden Jana Pama, at siyempre lahat ng mga brethren sa Calaw Lads. Happy birthday Kuyang Raymond Flores, Kuyang George Chua Cham, Noble Paddy Paduganan. Of course, si Eric Dastas na nagpaalmusal na. Ayan. At bukas, huwag ka nang bumili ng pagkain, Sister L. Bakit? Dahil blowout naman ni Jerry Bahan na magbe-birthday din sa Sabado. Hindi ka tamandihan makakataka. Ay, siyempre naman, ha? Napagalante, magpapakita sa Katunings. Ayan. Yes. Happy birthday, Jerry Boy. At kay Kuyang Johnny Santos Madrona. At siya ating birthday pala ni ating Judy Kasibang. Ating Judy Kasibang, happy birthday ha. Binabati ni Kuyang of course Kuyang Rene. Ayan, Kuyang Rene Kasibang Pacquiao. O nga pala, may laban si Senator Manny Pacquiao sa Kailan ba ang laban niya? Sa linggo. Ayan, ayan, Manila time ha. Sabado sa LA. Ayan, kalaban si Barrios ha. Nakot, kaya-kaya pa kayo ni Manny Pacquiao. 46 parang years old hindi na siya. masyadong maingay ang laban ni Senator Manny ngayon. Anyway, good luck Senator Manny Pacquiao sa laban mo kay Barrios. Happy birthday pa kay Larry Kamitan ng Barangay 898 Punta Santa Ana, Manila, mula kay Kaloy Pascual Jr. At happy birthday din kay Mr. Freddy Castro. Happy birthday, sir. Ha? Ayan, Mr. Sharp. Ayan, binabati ni Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang at si pareng Mike Lee. Ayan. Samba ang Hi, blowout Sir ni Mr. Freddy Mike. Castro. Ayan. Ipapasara daw niya ang Alabang Country Club. Aba naman. Iba ang Mr. Freddy Castro, ha? Ayan. At happy birthday din. Congratulations kay Dr. Mark Julius Cabanela for passing the dental licensure exam. Congratulations. May dentista ka na parang Romel Cabanela, ha? Ayan. Pwede na patanggal lahat ng ngipin. Ayan, pwede ka nang Papustiso. pwede ka nang teeth transplant. Veneers. Uso ngayon lang kay veneers. Hindi yung tinatanggal yun. Talagang may mga transplant tatanggalin, tas papalitan. Okay. Ng buo, ha? Buo. Ayan, kaya lang, hirap nun. Ayan, At saka delikado yata yun, ha? At binabati natin si Miss Kong Roy Loyola at Opet Velasquez. Ang salamat ko yung Opet sa lechon kambing. Ayan, sarap. At binabati natin si Mr. Ray David. Ano ba itong nangyayari dyan sa good morning sa mga taga Dasmariñas sa Village, Sister L? Bakit? Abay, may inireklamong director dyan. Missing billions? Saan to? Sa budget ng ng Dasmariñas Village? May billion ba? Alamin nga natin kung ba't ganun? Ang dami nag-aaway sa mga Sister L. Yung mga opisyal ng mga mga village association. Nako, nagkakagimandahan. Ang hirap pag nagsama-sama yung mayayaman. Yung mga asosasyon. Ang wala lang yatang kalaban nun na nanalong barangay chair ng matagal-tagal, Kuyang Chester Gans, ay si barangay chairman
Joe Concepcion. Oh. Diyan sa Barangay Forbes Park, Makati. Ayan, dating Trade Secretary, nung parang dating Pangulong Cory Aquino. Daming bayan. Standby, Boy Gonzales Dumagoso. Ano ang latest kay Yorme? Ha? Ayan. O nga pala, alam mo itong mga nagpapakitang gilas ngayon si Sir L, na talagang kita mo ang kanilang mga ginagawa. Nagtatrabaho. Ayan. Nagtatrabaho. Yorme Isko. Ayan. Yorme Vico Soto. Yes, Ayan. yan si Vico matagal na. Ganyan din. Ganyan talaga siya. Oo, at Yorme West Gatchalian. Ayun. Ayan, Ay, Mayor, good morning. Ayan. Lakay, may bago ng tech dito, pinapag-break ka na. Itong Senator Florando Rosales Sandali na lamang Supremo, ha? Ayan. Tama, ayan. Pinagko-commercial break na raw tayo. Ganun ba? Dami natin commercial ngayon. Natatapos na election, ha? Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Narito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program. Damdaming Bayan, kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. 9:55. Oy, ba't hindi na natin si parang Vic De Leon Lima? Kailan ba ang birthday mo, parang Vic? Sir Vic. Parang July 27 yata siya. Ayan, malapit-lapit na rin pala. Malapit nang maging 75. Char. Happy birthday, parang Vic. Ala ba tayo dyan? That is a freedom of expression. Oy, Mr. President Dong, ha? May panukala si Senator Amy Marcos, ha? Panukalang President Rodrigo Roa Duterte Act ni Senator Amy Marcos. Kinontra sa Kamara. Ano ba itong ano bang laman yan, Lakay? Ano ba itong Rodrigo Duterte Act ni Senator Amy? The order is dead or alive. Hindi yan, Dong. Ayan. Abay, ano ba ito, Raymond, itong bill ni Manang Amy? The order is dead or alive. Hindi po yan, Dong. Good morning, Mr. President. Ayan. Alamin nga detalye mula kay Aris number 12. Ba't galing sa Kamara ang report? Di ba dapat galing ito sa Senado? Ha? Alamin nga natin report mula kay Manang Milky Rigonano. Milky, please come in. Lakay at Sister L, kahit kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong panahon ng Duterte administration, mayroon pa rin natitirang obligasyon ng bansa sa ilalim ng Rome Statute. Sagot ito ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno sa panukala ni Senator Amy Marcos sa ipagbawal ang pag-aresto agad na pag-turnover ng ating mamamayan sa dayuhang bansa na hindi nalilitis sa ating korte. Ang bill ni Senator Marcos ay hango sa nangyari sa kanyang kaalyado Lakay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-turn over sa ICC at ngayon ay kasalukuyang nakadetain sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Jokno, mahirap magkaroon ng patas na paglilitis dito sa Pilipinas. Binanggit ni Jokno ang nanatiling impluwensya ng dating Pangulo na pwedeng maging dahilan para matakot o magdalawang isip na humarap ang mga testigo. Anya, hindi rin dapat kalimutan na maraming na-appoint si Duterte sa judiciary na maaaring makaapekto sa kaso. Narito si Akbayan Party List Representative Shel Jokno. Come to the conclusion that, and I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial in the Philippines of a former president who has still a lot of influence na maaring matakot ang mga testigo, o maaring magdalawang isip, maaring a former president who also managed to appoint a lot of members of the judiciary, a former president who really waged a war on drugs that was a very violent war. Kaya para sa akin, we can be assured of a fair trial if it's done in the ICC. The judges there cannot be coerced, intimidated, or otherwise influenced in their decisions. Pati ang mga testigo ay hindi rin matatakot na humarap at sabihin yung kanilang kaalaman.
Dagdag pa ni Jokno ang pagkilos ng ICC na ituloy ang paglilitis sa extrajudicial killings sa ilalim ng nagdaang Duterte administration ay malinaw na may seryosong pangamba sa kakayahan ng ating judicial system na magsagawa ng fair trial. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Abay, may kinabang dito si Senator Bato de la Rosa. Ayan. Lalo ko yun, nagsalata si St. Luke's. Ayan. St. Luke's Bersamin. Naimbagabigat Apo Lucas. St. Luke's Bersamin. Ha? Kasi ang sabi po ni Apo Little President, former Chief Justice Lucas Bersamin, abay, pwede ro arestuhin ang Senator Bato Raymond, ha? Hingan nyo nga ng reaksyon si Senator Bato. Ayan, si Senator Bato de la Rosa ay maaring arestuhin if International Criminal Court asked, sabi ni Apo Lucas Bersamin. Ganun pala yun, ha? Para katulad din pala nung kay dating Pangulong Duterte. Kaya siguro sinusuro ni Manang Aimee yung Rodrigo Duterte Act. Yan pala yan. Daming bayan. Na huwag isusurrender sa dayuhan. Ayan. Ang isang Pilipino hanggat hindi dumadaan sa Korte ng Pilipinas. Pero fair yun, Lakay. Alam nga, basta-basta natin ibigay yung kababayan natin. Yung kababayan natin na nakukulong doon, gusto nating mapauwi dito. Diba? Tsaka tama nga rin naman ay bakit may batas na umiiral eh. Hindi na ba nagfa-function ang batas sa Pilipinas? Nagfa-function pa naman. Kasi marami daw in-appoint si Pangulong dito. Tama na nga yan. Eto na. Punta na nga muna. Ayoko na talaga magsagot. Punta na nga muna natin. Magkaroon ng fair trial dito kayo sa ICC. Sa ICC. Sabi ni Lord of the Owel. Ayan, shell joke, no? Owel talaga. Sige. Eto na muna, Si Lakay. Boy Gonzales. Ang barangay chairman na nakatanggap daw ng housing unit kahit hindi dumaan sa tamang proseso, kusang isinuko ang susi at dokumento sa Manila LGU. Nakatanggap siya, Lakay, yung punong barangay na dyan sa Maynila. Buti naman isinuko. Wala bang bahay si chairman? Siguro, Boy, kaya sinurrender ba? Sinurrender niya na, Lakay. Ibinigay niya yung susi kahit daw walang dokumento. Pinasurrender ba ni Yorme Isko yan? Ha? Alamin natin. Siguro yan, bata ni Congressman Joel Chua. Nagkita sila dito. Oo nga. Noong anniversary. Pinunta para ni Kong Joel Chua, si Yorme. Pero tinignan lang daw. Ay, ganon? Hindi kinausap. Akala ko nag-usap daw. Nag-usap konti, ba? Sa Boy G. Sa anniversary lang ng DZRH nangyari yun. Sabi, drama lang, ha? Wala namang ganon. Wala ba? Ikaw talaga. Akala ko sabi ni Yorme kay Congressman Joel Chua, drama na yung pagpapagiba ko doon sa pinatayo mong barangay hall. Walang ganon, Lakay. Wala bang ganon. Alamin nga natin ang detalye nitong report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El, Lakay de Yokusa nagsauli ng susi at dokumento ang isang barangay chairman sa Manila higil sa natanggap na unit sa housing project ng Manila LGU. Ang hindi pinangalan ng barangay chairman ay nabigyan ng in-city vertical housing unit sa Pedro Hill Residences noong nakalipas na administrasyon. Lumapit mismo ito kaya sa tanggapan ni Yorme Isko Moreno saka ikinuwento na nakuha niya ang unit ng ipatawag na Manila Urban Settlement Office at ibinigay ang susi matapos ang flag ceremony ng dating alkalde. Nagpasalamat naman si Yorme na sa inisyatiba ng barangay chairman at bagamat pasado sa ilang requirement, paiimbestigahan pa rin niya sa city legal kung karapat-dapat siyang tumanggap ng pabahay na Manila LGU. Kaugnay nito, sisimulan na lang Manila LGU ang investigasyon sa nabanggit na isyu kung saan una nang ibinulgar ni Yorme Isko na maraming nakatanggap ng housing unit na inendorso ng mga politiko at hindi dumaan sa tamang proseso. Bukod dito, may mga dati ring opisyal, kasalukuyang empleyado ng LGU na Manila at politiko ang nakakuha ng unit na dapat sana sa mga karapat-dapat na residente ng Maynila na wala pa rin maayos na tirahan. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy,
yung anak ko ni Misael Gonzales, sinoli din ba? Lakay, wala. Wala ba? Hindi nabigyan si Misael Gonzales Wala Lumagoso. si Misael? Ano ba yan? Ang bira Sayang naman, May mga nag-apply. May mga kasi marami kasi nag-apply, Lakay eh. Nakarapat-dapat yung walang tahanan, walang sarili. May mga dokumentong hinahanap yan. Kung karapat-dapat ka, pero Lakay, alam mo naman, nung nakalipas na administrasyon, nung makita siguro yung pangalan ko, tinanggal. Merkado ka pala eh. Kasi middle name mo, Dumagoso. Hindi, Lakay, kung ano lang, karapat-dapat naman na wala akong sariling bahay. Wala akong... may titulo yan, Lakay. Halimbawa, kukuha ka ng papeles na galing sa LRA. Nakatunayan, di kayo wala kang sariling bahay. Pero hindi naman ako nag-apply, Lakay. Kasi may bahay ka naman. May condominium ka na kasi. Ayan, penthouse pa. Ayan, 3 bedrooms. Ang laki-laki niyan, ha? Okay, maraming salamat. Niniwala naman sa'yo mga nakikinig sa atin. Maraming salamat, Boy G. Ayan, ito yung mga milyonaryo naming vlogger ito. Ayan, si Boy Gonzales. Simple lang. Simpleng richie boy. Ayan. Okay nga, Rod Boy. Maraming salamat. Paalam ka na. Huwag ka na humirit pa. Si Gracia, anong Gracia ang ire-report ni Grace? Eto Lakay, yung 1999 killer quake sa Cordillera na kumitil ng higit sa 300 katao, ginugunita daw yan ngayon. RH25 Grace Sansano. Dapat kahapon yan eh. Kahapon yung commemoration yun eh. RH25 Grace Sansano sa detalye, Grace. Miss Elaine Lacaideo, 35 taon na ang nakalilipas. Sino ba ang makakalimot sa malabangungot na trahedya noong July 16, alas 4 ng hapon pasado, ang isang napakalakas na lindol na umabot sa 7.8 magnitude at tumagal ng halos ilang minuto at sunod-sunod pang mga aftershock. Epicenter nito ang bahagi ng Cordillera, gayon din ang Nueva Ecija at Benguet. Bumuho ang maraming gusali kabilang ang mga bahay, paaralan, ospital at simbahan, gayon din ang mga hotels. At pagkamatay na halos nasa, at gayon din yung sugatan na nasa 1,600 batay sa talaan. Marami din ang nawala ng tahanan. Dahil ang Cabanatuan City ang isa sa mga epicenter, nasa 363 na casualties ang naitala. Mula sa 154 ang nasawi at nasa 209 ang sugatan. Kabilang dito ang Liwag Colleges at itong 6 na palapag na Christian College of the Philippines na mistulang accordion. At nagkabitak-bitak din ang iniwan na pinsala sa mga lansangan. Malalaking bato ang gumuho at maraming mga halos tipak-tipak ng mga lansangan. Kaliwat kanan ang search and rescue operation na makikita marami ring mga ambulansya, mga truck at mga iba't ibang service vehicle, itong 6x6 na mga sasakyan na mga sundalo, gayon din ang pulis na kaliwat kanan ang kanilang pagre-rescue. Mula sa pag-alalang ito kahapon, kabayanihan naman ang inalala ng pamilya ng 20 taong gulang estudyante na si Robin Garcia na sa kabila ng sunod-sunod pa ring mga aftershock ay nagawa niyang mailikas ang kapwa estudyante, gayon din ang guro. Pero binawian din ito ng buhay matapos na isang malakas na aftershock ang gumuho ng mga debris sa kanyang katawan. Kinilala at pinarangalan si Garcia ng Boy Scout of the Philippines. At noong ang panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino ay personal itong nagtungo at nagbigay din ng kanyang mahalagang mensahe. Ang bahagi ng National Highway sa Caranglan, Nueva Ecija hanggang sa Santa Fe, Nueva Vizcaya ay hindi madaanan ng kung ilang araw dahil nga sa malalaking pagguho. Sa gitna nito at sa gitna ng trahedya, mabilis ding nakbangon sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ilang humanitarian mission mula sa ibang bansa. Yan, ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Gracia Vera Sansano Benas Diaz. Yan po ang nangyari noong July 16, 1990. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, ang BSP lilimitahan daw ang online gambling payments.
Paano yun kaya gagawin nila Lakay? Hihigpitan. Oo, Ayan, lilimitahan. Magkano? 60 pesos lang daw pwedeng itaya. Alamin nga natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gansa. Sofia? Iminumungkahi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mas mahigpit na regulasyon na maglilimita sa paggamit ng digital payment platforms para sa online gambling. Kabilang dito ang paglilimita sa daily fund transfer ng bettors at due diligence para sa operators ng nasabing e-games. Ngayong buwan, nagpahiwatig na ang BSP ng mas mahigpit na panuntunan kung saan ang Fintech Alliance na kinabibilangan ng GCash at Maya ay nangakong sumunod dito. Kabilang sa proposal ang pang-araw-araw na limitasyon sa paglilipat ng pondo sa online gaming accounts na hindi lalagpas sa 20% ng average daily balance ng isang tao. Ire-require din ng BSP ang paglalagay ng daily time window na hindi lalagpas ng 6 na oras para sa pagproseso ng mga transaksyong kaugnay sa online gambling. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At sabi ni Mar Urbano sa MGM Arena sa Las Vegas, Nevada, ang laban ni Manny Pacquiao laban kay Barrio sa linggo. Ayan, July 20. July 19 sa Amerika. Ayan. Good luck, Senator Idol. At binabad natin si Ker, Julina Sam, Ani Mar, Luna, Ethan, Finel at Liam Urbano. Manood to ng boxing. Ayan. Sana manalo pa si Idol. Ayan. At ayan ang kaba natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Oy, binabati natin si Justice Sam Martires. Ay, hello po, Justice Sam. Justice Sam, happy retirement po. Ayan, yes. pero tayo magkape ni Romy Gonzales. Inabangan natin Lakay kung sino ang susunod. Yeah. Susunod na, Operation Tulong Wonder Woman, Miss May Binaohan. Paalam ka na ba? Yes. Bye-bye. We'll get